hapon sa inyong lahat. Bumalik ako sa Metropolitan Theater dahil this month of August may mga pelikulang pinapalabas dito na ang tema ay nationalismo. So kaninang alas 10 ay katatapos lang ng Minsay Isang Gamo-Gamo na pelikula ni national artist Nora Honor. Ngayong alas 2 naman ng hapon ay ipapalabas ang Goyo, ang batang general na bida rito ay si Paulo Abilino. So, ang mga nag-aabang na manonood ng Goyong, pelikulang Goyo, ito sa taas. Tutukan natin yung poster. Goyo, ang batang general. Ito na. 5 minutes na lang before the start of the movie. So, ganito karami ang gustong manood. Ngayong libre ito, ang daming manonood. Karamihan dito ay mga millennials, mga estudyante. Ayan o. Diba? Siguro before the start of the movie, baka dumami pa ito. Ayan. Para sa unang katanungan, what inspired you to tell the story of Gregorio del Pilar? So ako sasagot yan. Thank you. Lahat. Actually, parang kasi nag-start siya dun sa General Luna pa lang. Alam na namin na trilogy dapat siya. So naghanap kami, ako personally, ng tatlong. Well, yung Antonio Luna kasi nag-i-exist na yung script niya bago pa ako dumating sa project. So naghanap ako ng dalawa pang other historical figures na I think magandang i-dissect yung pagkabayani nila. Kasi yun naman yung parang buong tema ng trilogy na tungkol siya sa yung examination siya ng idea ng bayani. So sino dun sa mga bayani yung pwedeng ibaba ng konti para ipakita yung humanity nila. So apart from yung mga accomplishments nila, pati yung mga flaws nila as human beings. So si Goyo yung isa, and then the third hopefully would be Manuel Quezon. Yeah. We're looking forward to the trilogy. Basing on the answer you gave, how did you create, Paul, the balance between the artifacts and the dramatization of the story? It's always a tricky process, yung pagbalanse ng fictional at yung historical. Pero dapat ang parang pinaka nangingibabaw palagi is yung kwento. Kahit ba ang daming mga bagay na nangyayari throughout history, it's a matter of parang dagdag bawas kung ano dun sa mga elemento sa buhay ni Goyo yung makakabuo ng isang dramatic na kwento. And in this case, ang naging parang pinakatakbo ng kwento is kung paano naging tao yung isang bayani. Kasi nagsimula yung kwento na bayani siya. So binababa siya ng binababa hanggang na-realize na tao siya, which is yun yung parang pinakamuling sulat niya kay Remedios, na hindi siya isang bayani na tinitingala sa bulat, hindi nasa puso. Maraming salamat po. And in that particular process, we would like to know, can you tell us the process behind the research done for the project Goyo? Okay, kung masasagot na ba? Pieces. Medyo mahabang proseso siya. In a nutshell, kami ni Rodi Vera, parang mga 30 books yung dinaanan namin. Ang parang pinaka-main na book is yung The Life and Death of a Boy General. I think si Carlos Quirino ata. Someone correct me if I'm wrong. And then yung kay Nick Joaquin na A Question of Heroes. Yun doon nanggaling yung tono ng dalawang pelikula, yung kay Luna at kay Goyo. Kung paano, yung book kasi pag nabasa niyo sobrang siya, indignant siya about
the failures of the revolution. So yun yung parang pinaka-tono niya. And then, iba-ibang libro pa, The Letters of Apolinario Mabini, para sa lahat ng mga sinabi niyo sa pelikula, para dun sa biyahe nila sa bundok, yung diary ni Simeon Villa, diary ni Telesforo Carrasco, yung Castilla na kasama nila sa gera. So sa kanya nang galing yung account na nabaril agad si Goyo, gumungo lang siya, tapos nabaril siya. Hindi yung traditional na alam natin na nakasakay siya sa kabayo at ano, yun. Kasi kwento yun ng mga Amerikano eh. Ginawa nilang sobrang heroic si Goyo. Yun, madami pa. And it's also a long process of physically, 2 beses namin inakyat yung Tirantas. So para makita yung buong location, nakita namin yung kuweba kung saan siya natulog ng gabing yun, which is why may kuweba dun sa pelikula. And then yung dumungo kami dun sa actual trenches kasi pag umakyat kayo sa Tirantas, meron pa kayo makikita mga trenches dun na tinubuan na ng mga damo-damo. Yun, and then a lot of, may nakausap kami ng mga descendants ni Goyo, pero we didn't really get a lot of material from that. So it's more about the books and yung actual na going to the places kung saan nangyari. Thank you, Direk. But were the resources enough para at least ma-polish talaga yung story mo? Yes, more than enough siya. And madami naman pwedeng pag-ugutan. It's more of trying to choose kung saan magsisimula yung kwento at saan matatapos. Yeah. Perfect. Thank you, Direk. Next question po. How did the writers decide the way how they would like to focus the film? Ito yung kailangan namin i-capitalize in terms of the film. Si Direk po ba din? Yung parang pinaka-main na element sa buhay ni Goyo na nakapag-trigger sa amin na magsulat ng kwento is actually yung eksena dun sa, nung nasa ilog sila, yung naliligo sila nung gabi sa ilog, and then nabaril sila ng mga Filipino guards kasi all throughout Goyo's life, makikita mo na siya, yung pagkwento sa kanya is sobrang heroic niya. Pero pag nabasa mo yung mga books, yung isang event na yun, actually, sabi ni Vicente Enriquez, yun lang daw yung moment na nakita niya na takot si Goyo. So parang naisip ko, magandang starting point to na kung paano niya na-realize na sobrang fragile pala ng buhay niya. And dahil doon, ano yung epiphany, yung realizations na makuha niya, realizing na mamamatay pala siya. So doon niya na-realize na kung ano yung mas importante, hindi yung pagkabayani niya, kundi yung pagiging sundalo niya, defending the nation.